Ito yung sasakyan na masasabi kong ang daming nagdududa. Maraming hindi sigurado, madaming tanong, madaming atrasabante at kumukwestiyon sa kakayanan nito. Pero para sa akin, hanggat hindi mo nasusubukan, hindi mo malalaman. At ito, ang kwento ng isang minivan owner from Dasmariñas, Cavite. Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol? So for today's episode mga tol, meron tayong i-feature na minivan. Itong minivan na nasa likod natin, ito. So ngayon, ititignan natin yung kwento ng minivan. Itong may-ari, interview lang natin. Tapos ano-ano nga ba yung mga nakakabit sa minivan niya. And kung ano yung mga naging experience niya sa minivan na to. Hi, ako nga pala si Raul. At ito ang aking unit na si Esteban DA64W 4x2. Tara, pakilala ko kayo. Bali, alamin natin kung ano-ano nga ba yung mga nakikabit niya sa unit at kung saan siya kumuha. And syempre, titingnan natin kung ano nga ba yung na-experience niya sa unit na to. So, ayan mga tol, ito yung unit ni Sir Steven. Esteban. Yan. So, ngayon, tol, pwede mo ba sa amin ma-explain ilang buwan na sa'yo yung unit? Ang unit ko ay nasa 1 month pa lang naman siya sa akin. 1 month. Ano lang, kakakuha lang last month. Kuha. Pero tol, may tama na to, tol. Ito Ano to, ang tol? unit na to alam mo na, sa barge. Sa pag shipping na dito. tinamaan Nagkaroon na. ng tama. Parang So, 1 month pa lang Kable nagkatama na. Okay. Tol, pwede mo ba kaming sa mga nakabit dito? Kumaga parang ano yung mga naikabit dito na kasama dun sa builder. So, for example, anong size ng gulong mo? 13. Size 13. Ito size 30. Size 13 yan. Okay. So, nakabitan na rin siya ng ano. So, mayroon ditong roof rack. Pinakabit namin yan. Kasama yan sa sa unit. Meron siyang roof rack. So, anong tawag sa mags mo, tol? Ang ganda ng mags mo. Hindi ko alam din yung tawag dyan. Basta tinuro ko na lang yung pinapili ako eh. Okay. Tapos yung tol, itong harap mo, tol, anong tawag dito? Smiley, no? Ito smiley yung harap niya. Pero nagsabi sa akin yung mekaniko na fake smiley kasi Fake smiley. Bakit? hindi siya turbo at yung wire niya sa loob, hindi anim yung wire niya. Kasi sabi sa akin, anim daw dapat yun eh. Pero sinabi sa'yo ng builder may smiley siya. Smiley ang sinabi sa akin na non-turbo ang unit. Smiley na non-turbo. So mga tol, para sa mga nakakalaman nung unit talaga siya. Pero sabi nung mekaniko na fake smiley daw. Okay, smiley. Pero ano talaga original siya? Parang samurai siya. Samurai or sporty. Pero wala eh. Kasi simula nung dumating galing Japan siguro, ganito na yung unit na binigay. Okay. So, bali ang paglight niya mga tol yung bilog. Same lang naman din sa smiley. Tapos ano tawag sa headlight na to? Parang ito yata yung sa pangwagon, no? So, parang pang ano yan eh. Pang ano ba? Tama sa sporty. Sporty yata. Sporty. Tapos, ayan mga tol, yan yung unit niya. So, ano meron sa likod, sir? Ang ganda ng niya, no? Kung makapansin ninyo, ang ganda ng bumper niya para siya naging more lowered. Tapos nakalabas pa yung mags niya. Ang ganda. So, yung bumper stock na to, sir? Yan na talaga yan nung kinuha ko. So kung sa matatanong, sir, magkano yung unit niyo, sir? Ang unit na to ay umabot ng halos 300 eh. Kasi sa shipping 300k lang. 300k. 300k. Bali DA64 siya, no? DA64W, non-turbo. DA64W non-turbo. So DA64 non-turbo, nakuha niya ng 300k. Bali, nga pala, hindi na natin babanggitin yung builder, pero saan niyo siya kinuha, sir? Davao. Sa Davao. Yan, sa Davao niya kinuha mga toleno. Kung makikita ninyo, yan yung build ng sa may Davao. Mamaya ipapakita natin yung loob. So, syempre, tanong muna natin, ano nga ba yung mga naging problema mo sa 1 month mo nagamit to, sir? Ang pinaka naging issue ko dito yung sa aircon. Okay. Bali, yung parang usual naman siya na naririnig ko sa mga minivan owners na Okay. Pero talaga tumatagas pa rin. Okay lang ba makita natin, sir, yung loob? So, yan. So, nga pala mga tol, sabi ni sir, nagkaka-issue siya dito sa loob dahil puro tagas, no? Ano yung tumatagas talaga, tol?
Meron dyan tumutulog pag nakabukas yung aircon. Kasi usually sabi nila sa harap daw yung nanggagaling. Nga pala mga tol, yun daw yung isa sa managing issue niya, nagkakaroon ng taga sa loob. Yung tumutulo, sir. Dito banda, sabi sa akin eh. May tulo dyan. May hose kasi dito sa baba. Okay. Bali ang dyan- hose nito, parang ano daw, may mga hiwa. okay. So siguro katagalan, kainitan. So, yun din yung mga naging issue mo. Ano pa, sir? Ang sunod ko naging issue parang nafe-feel ko kasi na delay yung shifting niya. Delay yung shifting. Tapos, Tapos, ano pa, sir? etong matindi, akala ko 4 speed siya. So Okay. nag-aabang ako ng 4th gear. Ang taas na ng RPM, hindi nag-shift. So ano lang pala siya, 3 speed. 3 speed lang. Oo, 3 speed lang pala siya. Pero sinabi sa ng builder, 4 speed. Wala naman sinabi. Wala naman sinabi. Oo, wala sinabi. So, ayan mga tol, para sa may mga sa mga ano dyan sa mga professional or magagaling dyan sa pagdating sa minivan, pwede nyo bang i-comment kung ano yung magiging cost ng tolo rito mga tol. So, yun yung mga naging problema mo sa isang buwan. Yun. So, ayan. Tignan naman natin yung loob mga tol. Siyempre, unahin natin sa likod muna. Likuran muna natin, siyempre. Medyo marami. Sir, ano yung meron sa loob, sir? Ano yung kulay na pinagawa mo? Actually, ang kulay na ito is beige black. Nakarehistro sa LTO, beige black siya. Beige black. Beige black. Tapos, yung loob, sir, naka-leather. Ang kulay na ito, sir, beige tsaka brown, no? Beige black. So, ayan, naka-captain seat. Ano tag dito? Automatic yung window. No, automatic ba yung ano nito, sir? Hindi siya automatic yung sliding niya. Okay. So, yan, ito yung nakita rin natin sa builder na. Meron pa rin siya. Ito pa rin yung stock. Tapos, tinakpan pa nito. Okay. May mga builder kasi, sir, na ito lang talaga natatanggal na nila. So, ayan, check natin yung dashboard, sir. Ano meron sa harap, sir? Ilang inch ba yung ano niya, sir? Ang inch, hindi ko sigurado kung ilang inch yan Pero mga 7 ata to, no? 7, So, yan. Ito yung dashboard niya, mga tol. Tingnan natin yung finish. Ganyan yung finish. Ano to, sir? Glossy? Glossy yung ano niya, no? Glossy. Tapos, may armrest siya dito, mga tol. And, meron siyang temp gauge. RPM gauge to, sir, no? Temp yan. Temp gauge. Temp gauge, sorry. Oo nga pala. Temp gauge, tapos yung gawa sa Davao, mga tol. Parehas lang naman. Speaker carpet. Tapos meron siyang lagayan dito na kung anik-anik. So, yan yung nasa loob niya, mga tol. So, yan, pakita ko yung texture ng dashboard. Makinis din ang gawa nila, no? Makinis yung gawa ng dashboard nila. So, yan. Yan lang man yung loob. Tapos, tiyak sa likod, sir. Okay na, sir. Sir, bali 300k to lahat. 300k. Kasama na shipping. Kasama shipping. Tol, 300k sa Davao. Kasama shipping. Day 64. So, ayan. Sir, okay lang ma-explain nyo, sir, yung likod, sir. Ano meron sa likod, sir? Ang likod nito ay, maliban sa maluwag, ano siya kumbaga, marami kang maikakarga. Okay. Ito, sir, additional to, sir. Ito, binili ko lang to sa... Binili nyo lang. Ang kinis ng gawa nila rito. Pininturan to, sir? Parang pininturan, Hindi no? ko lang alam. Parang stock na siya. Parang stock. So, sir, saan yung pinakamalayong narating na ito? Ang malayong narating nito, maliban sa pag-travel ng Davao to Manila. Saan ba ako napunta? Cavite lang Cavite lang, dito lang muna. Hindi mo pa siya nalulong ride? Hindi pa. Hindi pa. So, ayan yung unit niya, mga tol. Tapos naka-speaker carpet siya. And, ano pa ba yung ano natin? Tapos sa likod, okay din naman yung ano nila, no? Tapos, sir, sa gas consumption, sir, kamusta? Sa gas, hindi ko pa siya na-testing, pero okay naman siya. Hindi naman siya ganun kalakas na katulad ng ibang talagang... 64W, hindi naman ganun kalakas, no? Hindi naman siya ganun. Sa estimate nyo, sir, kung nagpakarga kayo ng ngayon, nagpa-full tank pa kayo, sir, nung nakuha nyo? Hindi pa ako nagpa-full. Hindi pa. Magkano yung ginas nyo pa rito, sir? Ang nagas ko na dito is nasa 1.5. Estimated, sir, mga per kilometer. Palo ba siya ng 10, mga ganun? Mga ganun. 7 to 10 daw 7 to 10. 7 to 10. So, sir, sa conversion nyo sa sa Davao, sir, ano yung sinabi sa inyo kung paano pagka-convert niya? Baki yung conversion niya. Baki. Sa Manibela. Oo. So, ayan mga tol. Yan yung ano niya, mga tol. Yan yung loob niya. Ito yung gawang Davao. So, makikita ninyo, makinis din naman yung pintura. Kaso nga lang, nagkaroon ng gas-gas dun sa loob. Tapos, biro mo, 300k kasama na yung shipping fee, lahat na yan. Kasama na yun, sir, yung roof rack. Pinadyo rin. So, meron ng roof rack. Tapos, nakamags na. Tapos, sa aircon, sir, kamusta? Malamig naman? Malamig naman siya. So, pero kailangan pa rin ng electric fan para yung lamig mas pumasok sa loob ng sa rear na seat. Sa likod. So, ayan mga tol, yan yung unit ni sir. Yan lang naman ng ano niya.
So, at least nalaman niyo yung kwento niya sa mga naging problema niya. Sir, sa loob ng isang buwan na experience mo, kamusta naman ng masasabi mo? Ano masasabi mo sa minivan, sir? Ang minivan, may sasakyan kasi ako dati, sedan. Okay. Pero kung i-compare dito, sobrang the best talaga to. Kasi ang daing may kakarga, Oo. malamig yung aircon. Okay. Diba? At sir? Ano pa yung sa tipid, sir? Okay naman. sa tipid sa gas, okay naman siya. Compare mo dun sa sedan na may sa sedan mo, sir, tapos sa ngayon, kamusta yung gas consumption, yung pinaka ano niya, sir? Ano yung mas matipid? Mas matipid to kasi malakas yung makina nun eh. Pero yun nga, hindi naman siya ganun katulin pero kayang-kaya. So yun. So yun mga tala, sa mga nagbabalak ng minivan, hindi po to scripted si sir na po nagsabi. Nga pala, vlogger din pala si sir. Sir, plug down niyo yung ano niyo, sir. Manood kayo ng biyahe ni Esteban. Ayan, ilalagay ko na lang dito yung YouTube channel ni sir. Panoorin nyo rin yung kwento niya dito sa kanyang minivan. So, ayan yung minivan niya, D64W, sir, no? D64W. D64W na smiley. Tapos, yan, galing siyang Davao. Hindi ko na rin para banggitin yung ano, hindi ko na rin para banggitin yung builder niya para, syempre, ano na rin, di ba? Tapos, nakuha niya lang to ng 300,000, sir. Sir, ano masasabi mo sa mga nagbabalak kumuha ng minivan? Kung nagbabala kayo ng minivan, wag na kayo magdalawang isip. Kasi sobrang sulit to eh. Okay. Marami kayong mapupuntahan, malaki yung karga. Kumbaga, marami kayong maisasakay. Oo. Marami kayong mabibit-bit. Sa bagay yun, no? So, ayan mga tol. Actually, hindi ko na siya masyadong istorbo yun si sir dahil medyo ginagabi na rin kami. And maraming salamat kay sir. Para sa may mga questions, comment nyo lang sa baba mga tol. Tol, bali, maraming salamat kay sir Raul. Sir Raul, no? And si Sir Raul, ito yung isa sa may-ari ng minivan dito sa may Cavite. Maraming salamat kung nakapot ko man dito. Don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog, everyone. Peace out.